O ito nga pala, part 2, muchacha. Mapapagod pero hindi susuko kahit na walang sweldo. At dito nga sa bahay ay kailangan naming araw-araw ay mag-vacuum dahil meron kaming alagang aso. Hindi ko nga rin maintindihan kung bakit hanggang ngayon na itong aso namin ay sobra pa ring dami ng balahibo kahit na nga araw-araw ay naglalagas dito sa sahig. Kapag hindi nga kami nakapag-vacuum sa loob ng isang araw ay magsuswimming kami sa balahibo ng aso sa loob ng bahay. Meron naman kaming robot na vacuum kaya lamang ay hindi ko ginagamit dahil hindi naman naabot yung sulok-sulok ng bahay. At dahil nga itong kapaligiran nitong aming kabahayan ay sobrang puti kaya lalong madaling makita dito ang mga dumi. At dahil nga minsan ay wala kaming time na maglinis ng buong kabahayan kaya pinag-general cleaning namin ito sa loob ng isang buwan. Kaya sa araw-araw ay ganito na lamang ang aming ginagawa at papunas-punas din. Mekos-mekos ba? Ganun. Ito nga munang kalahati ng bahay ang aking lilinisan at yung kabila ay sa isang araw na ulit. Pagkatapos ko nga mag-vacuum diyan ay ako naman ay magmamap nitong sahig dahil minsan tatalasingan din ito ng mga mantika kapag kami ay nagluluto. Delikado din nga minsan sa mga bata lalo na kapag basa ang sahig at medyo mga may mantika ay nadudulas sila dito. Mahilig pa naman yung dalawang bata na yun na magtakbuhan dito at kung saan nga nakakarating kaya delikado at nadudulas dito. Kapag tapos na ako ng mga gawain ko dito sa bahay at meron pa akong kaunting oras, dito ko na lamang yung dinadaan at ginugugol sa pag-exercise. Meron pa akong 20 minutes bago ako pumunta sa trabaho. Minsan naman kapag sa umaga bago ako maglabas ng aso ay dumadaan muna ako sa gym. Pero nga ngayong araw ay dinaanan ako ng isang katamaran. Ganito nga siguro kapag medyo nagkakaedad na at marami nang sumasakit. Likod, balakang, baywang, lahat na sumasakit na. Kaya habang may panahon at may oras pa, kailangan laging palakasin ang mga buto natin sa katawan. Kailangan nga din talaga dahil kapag nagkagera ay meron tayong panlaban. Mahirap maiwanan lalo na sa takbuhan. Madalas kapag pumupunta ako sa gym lalo na kapag Saturday at saka Sunday, ang daming tao lagi doon. Minsan nga sa karamihan ng tao, minsan ay hindi ka makakagamit ng mga machine doon, yung mga equipment na gusto mong gamitin. Kaya minsan ang training dito sa bahay ay sobrang nakaka-relax din. Hindi ka mag-aalala na may nakatingin sa iyo tapos mali pala yung mga ginagawa mo. Kaya naman din nga madalas ako sa gym ay dahil nga ginagamit ko yung kanilang Stairmaster doon na maganda sa binti. Ang pag-i-exercise naman ay hindi dahil gusto mong pumayat. Gusto mo lang talaga na maging malakas ang iyong katawan at para hindi ka nga magkasakit. Lalo na nga dito sa ibang bansa, ang panahon dito ay paiba-iba. Bawal dito magkasakit ang mga tao dahil nga wala ka namang ibang aasahan kundi ikaw din. Kaya pag ikaw ay magkakasakit, ay tiis-tiis naman. Kahit nga minsan nagkakasakit dito ang mga tao ay pumapasok pa rin sa trabaho. Yung mga ibang Pilipino sigurong nandito na may mga pamilya dito, swerte sila kasi nga kahit na sila ay nagkakasakit ay may mga pamilya naman silang aasahan. Pero laban lang, Japan! Sa mga puntungang ito ay sumasakit ng aking mga binti pero hindi ko naman yan isusuko dahil yan lang ginagamit ko sa pagbabike lagi. Lahat nga pala ng exercise na ginagawa ko ay inuulit ko ng 3 beses tapos ay 25 counts kada exercise. Kapag nga medyo maganda-ganda ng panahon at medyo mainit na ay maganda din sana sa labas mag-exercise. At yun lang ang inabot nga sa 20 minutes kong extra dito sa bahay bago ako pumasok sa trabaho.